Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The Philippine Military Academy invites you to come and visit. Visitors may explore the momentous and remarkable spots just like the Air Power Park, Matikas View Deck, Cadet Prayer Room, Treehouse, Sundial Area, Long Gray Line, Korean Memorial Park, and Relics Point. In adherence to the health safety protocols amidst the COVID-19 pandemic, a maximum of 300 visitors can only enter the academy each day. Furthermore, entry guidelines should be properly observed. You may visit our official Facebook page, Philippine Military Academy Facebook, for more information and see the latest updates. Interested visitors may register at visita.pma.edu.ph. Enjoy your visit at PMA. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga kwentong sakripisyo, karanasan at pagmamahal. Kilalanin ang mga matatapang na ilaw ng tahanan sa likod ng bawat magigiting na sundalong Pilipino. Sa programang Military Wives Hour, tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, kasama si Katropang Muffet dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sa inyo at masayang hapon, Muffet. Diba? Yes! Nandito naman tayo muli sa Military Wives Hour. Of course, ma'am. Siyempre, dahil Friday afternoon, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Katropang Ivy! Ayan, syempre ma'am, bati-bati muna tayo sa ating mga kapitapitagang mga boss dito sa CRS AFP. Syempre, ang kauupo lang po, no? Batiin natin, sino ba ang kauupo nating commander, Ma'am Ivy? Of course, magandang hapon po, Brigadier General Arvin Lagamon, Philippine Army. Magandang hapon, sir! Kagagaling niya lang dito kanina, ma'am. So, groups visit siya, briefing. Syempre, get to know the personnel nga po ng ating AFP radio station. And of course, makakalimutan ba natin batiin ang ating makisig na Deputy Commander? We have Colonel Medel Aguilar. Hello, Good sir! afternoon po. At syempre, ang ating Chief of Staff, na napaka-pogi, no? Mamaya magkikita ulit tayong lahat. Mamaya dahil meron tayong bienvenida para sa ating commander, Colonel Marliwi Patria. Sir, hello po. Good afternoon. Hello, sir. Of course, Ma'am Ivy, huwag natin kalimutan batiin ang ating station manager. Yes, ang ating station manager po ay busy-busy ngayon, no? Hectic ang schedule, tuloy-tuloy. Simula sa visit ni Commander, papunta sa broadcasters meeting, medyo marami tayong schedules ngayon. Bago ang medyo long weekend. Itong ating parating na weekend ngayon. So, for sure, nasa bakasyon na yung ibang tao. Yes, so we have Major Sinon Pancito, sir. Hi, hello sir. po. Good afternoon po. So, alam naman natin, no, we're very excited ngayong hapong ito dahil alam niyo po na dito sa Military Wives Hour, we really want to share real stories. Correct. Inspiring stories. Oo nga. Excited ka ba, Ma'am Ivy? Oo, sobrang excited ako kasi bukod dun sa inspiring stories na maririnig natin from her, ito talaga yung yung testimonial or testimony ng women empowerment. Of course! Diba? Talagang, dun ako na-inspire talaga dun sa yung bisita natin. Ay, mamaya na lang natin intros. Na-excite ako.
Kaya mga katropa, kung meron po kayong mga personal na pa-shoutouts, pwede pa rin po, no? Dating agenda. Kung may mga pabati kayo, pwede bibigyan daan po yan namin ni Ma'am Ivy. And of course, wag po kayong bibitiw dahil tutok lang kayo dyan. Dahil napaka ganda ng ating mapag-uusapan ngayong hapong ito, no? Very inspiring personnel. Napaka powerful ng kanyang story na Chuck, makakakuha tayo ng mga lessons and of course, mas ma-inspire pa tayo. Oo, tama ka dyan, Muffet. Ayan, Papatagalin pa ba natin? Kung mga katropa, ito lang, no? Kung if you happen to see some of her post, no, sa kanyang Facebook page, siya po ang utak sa likod ng Shine-inspired Lady Pilot. wow. So, dun pa lang, no? Napaka-striking na! Mga pangarap na napakahirap kuhanin yung pagiging piloto. Una na dahil syempre expensive yung pag-aaral niyan. Totoo. Pangalawa, kung sa babae yan, kung skill yan ng isang babae, lalo pa. Lalo pang mas naging mabigat, no? Kasi syempre man's world din yung pagiging pilot Pero hindi nga sabi nila, di ba? Iba daw kasi yung touch or yung female touch ng mga babae when it comes to yung sa trabaho na binibigay natin. So, makikilala natin siya, Muffet? Yes. So, wag na natin patagalin pa, no? At mga katropa, bigyan daan po natin ang pagpapakilala sa ating mga kasama ngayon. The brain behind Shine-inspired Lady Pilot. We have here on board Captain Jansel Sunshine D. Villanueva of the Philippine Air Force. Yes! So, sa ngayon, I'm very happy na maging guest dito. And for those who don't know me yet, ako po si Captain Jansel Sunshine Bernardes Villanueva from the Philippine Air Force. At kilala po ng ilan sa page ko po na Shine-inspired Lady Pilot. Yan. Wow. Alam niyo po, ako, nakita ko na kasi ma'am, prior meeting ma'am Sunshine, no, in person here. Kasi luckily, we are very lucky dito sa CRS, ma'am, kasi officially, dito na siya assign. Wow. So, mas diba? marami na siyang masishare. Kung alam niyo po, yung laman ng page niya, at talagang mga striking words talaga, and of course, narrative na galing sa puso ang hugot. Totoo. Hindi lang yung mga yung mga tula, pero yung mga kanta na yes. i-share niya sa ating lahat. Yes, diba? and of course, the new journey of her life being a military mom, and of course, a uniform personal wife na din si ma'am. Yun yung talagang, di ba sabi nga nila, a woman wears different hats. So, kayang-kayang pagsabayin lahat yung trabaho, pagiging mommy, at bilang asawa na rin. Yes. So, ma'am, umpisahan natin, no? This is very something na dapat pinag-uusapan, normal na pinag-uusapan natin, no? Especially with our program whose intention is to inspire and to address some of issues sa atin, no? Mga babae. Let's go on to your personal profile, ma'am. Kasi syempre interesting. Ano ba ang we want to know, we know more about yung si Captain Sunshine. Yes. Yes, ma'am. I'm from Kalinga, and I'm a graduate of PMA class 2015. And dati po, medyo nakilala ako nung time po ng Marawi as a military correspondent kasi piloto po ako ng 205th Tactical Helicopter Wing, and binabati ko po lahat ng mga commanders and yung mga kasamahan ko po dyan sa 205th Tactical Helicopter Wing, yung mga kasamahan kong piloto, yung mga crew, and lahat po ng maintenance. So, for the past parang 6 years na po akong piloto, and nakalipad na rin po ako sa Visayas, Mindanao, and ngayon po is bagong promote po ako as captain, and aside from that, isa na rin po akong bagong mother. Yay! Wow, congratulations! Congratulations Thank you. po! Thank you po, ma'am, and Muffet. Ma'am, let's go on to the transition of being a mom, no? Military mom. Kasi as you've mentioned po, di Ma'am Ivy, sabi niya, nakapagpalipad na siya all over the archipelago, pabalik yung ganong klase ng loads. Tsaka hindi, lalo yung Marawi, di ba? Napaka
napakalaking achievement yun sa isang babae, lalo na babaeng piloto, di ba? Yes. Talagang, can you share with us yung more about your job being yung piloto during that time? Tsaka yun nga, yung sinasabi ni Moffett, yung transition mo, na dati talagang yung trabaho is heavy yung trabaho ngayon. Yung trabaho mo naman is being a mom to your kid. So, as a pilot po kasi sa tactical, kung ano po yung ginagawa ng lalaki, more or less, yun din yung pinoperform ng babae na piloto. So, during Marawi, kumbaga yung ano po sa akin yung responsibility to document yung the whole picture para i-relay natin sa mga tao, yung mga hindi nakakaalam kung ano yung nangyari doon, kung ano yung nangyari doon sa Marawi. And hindi lang po parang yung ma-document ko kung ano yung nangyari, but to give also voice at saka yung parang moral booster sa mga tropa natin. Kasi parang that time kasi parang iba talaga pagka yung during war tapos may makita sila na babae. Yung somehow maisip nila na, kaya nga ng babae. So yun yung parang gusto ko rin naman sanang i-impart dun sa mga katropa natin para hindi sila mawalan ng loob na makipaglaban sa ating mga kalaban that time. Yun talaga yung yung proof na ray of sunshine talaga yung mga female warriors natin, 'di ba? Kaya maraming salamat Shine sa iyong serbisyo during that time nung Marawi. 'Di ba nag-celebrate lang tayo ng anniversary ng Marawi Siege at yung pagiging hero ng ating mga kasundaluhan diyan sa Marawi. Kaya nakita natin yung power talaga ng mga kababaihan na mag-inspire at the same maging time. ilaw. Yes. Ilaw of talaga. course. Let's go on to your transition, kasi sobrang hectic nung loads ng pagiging lady pilot with the demands of flying here and from here to there. Paano naman po nabago yung transition nyo into I'm military mom? Iba kasi yung mommy ka na hands-on, di ba, Ma'am Ivy? Iba yung nabibigay mong oras at iba yung setup mo pagdating sa ganitong trabaho na 24/7 yung calling. Yung transition kasi niyan is napakahirap, lalo na nung umpisa kasi sanay ako dun sa unstable na kumbaga pwede kang mag-breakfast in Luzon, mag-lunch ka sa Visayas, and then mag-dinner ka somewhere sa Mindanao. Yung scenario pagka piloto ka kasi, on the go ka palagi. Na kung may emergency, may lipad, dapat yung gamit mo, buhat, takbo, lipad, ganun yung setup. So, from that na setup, yung pagiging nanay, kumbaga, yun kasi yung isa sa mga pinakamalaking challenge ng isang piloto na nanay or sabihin na natin sa isang sundalo pag naging nanay na sila. Kasi yun nga sinasabi nila na pag daw naging nanay na yung isang sundalo, nagiging iba na yung priority. Kasi kung dati parang gustong-gusto kong on the go ako palagi, lipad dito, lipad doon, kahit saan okay lang. Pero ngayon, meron na kasi akong iniisip na yung baby ko, yung husband ko. So, more on, hindi naman siya sa, parang ayoko na yung ginagawa ko. But, of course, I really need to adjust. I need to transition from what I used to do. Or, hindi naman sinabi na, kesyo, naging nanay na ako, hindi ko na kayang i-perform yung trabaho ko yung task. as a pilot. Kumbaga, meron lang din sigurong aspect na kailangang mag-prioritize and yung ganong setup para hindi siya yung maputol. Siguro nag-slow down lang, no? As compared nung Kumbaga, dati. Laging on the go tayo, on the go ka siguro for sure nung time na yun. Well, I can relate din kasi kahit nung nung single pa ako, ganun din Muffet I'm sure ikaw ganun ka ngayon, Muffet. Kaya nga talagang na magandang naririnig natin, no? Kaya magandang naririnig din ng ating mga katropa all over dyan na nakikinig sa atin. Yung ganito, na that's the reality. Minsan talaga, hindi na talaga yung ganun kaluwag. So, we have to adjust really something, no? Dun sa mga papasukin natin bagong kabanata sa buhay natin. May mga mapopospone, kagaya ng sabi ni Ma'am, may slow down na mga delay pacing, lang. Mga delays. Pero,
malaki na yung mga anak natin, ayun, pwede ulit tayong bumalik or mag-bounce back dun sa mga usual na ginagawa natin. Napakalaking impact nun, no? Yung ganun. I'm pretty sure sa kay ma'am na ang hirap nun kasi parang you'll go out to your normal routine eh. Yung parang iba siya. Pero pareho namang rewarding. Oo. Pareho naman siyang nakakatuwa, nakakataba ng puso. And of course, pareho naman siyang inspiring din. No? Na parehong Totoo. trabahong mabibigat pero andun yung magkaibang saya eh. Oo. Magkaibang saya ng pagiging mommy na at syempre yung trabaho natin, pagiging sundalo, particularly kay Ma'am Sunshine na pagiging lady pilot. Oo. So, na-mention ni Muffet yung saya, yung Shrine, yung experience ngayon na syempre, 'di ba, yung meron ka ng baby, ano yung fun side naman ng pagiging mommy dun sa iyong baby. Baby girl, ma'am, 'di ba? Baby girl? Baby girl. Wow, Yeah. baby girl, oo. Surprisingly, meron kasi yung mga part ng buhay natin na akala mo na-achieve mo na yung mga greatest happiness, yung mga accomplishments, yung mga ibang achievements na akala mo yun na yun. Pero iba din yung saya tsaka yung fulfillment na makukuha mo pag nanay ka na. Lalo na pagka yung makita mo first hand yung first step nila, yung words na una nilang na-mention. Like, kunwari, sa baby ko po, yung first niya na, mas nauna niya sabihin yung mama kaysa yung papa. Wow. And then, Ikaw kasi daw yung laging kasama. sa pakiramdam, sa tenga, pag ganon. Tapos, yung iba, words cannot express. Kahit po nagsusulat ako or kumbaga mayaman tayo sa words, pero yung kaligayahan at saka yung fulfillment na nabigay ng pagiging nanay is beyond words. Wow. Yeah, Oo, that's diba? so Nakakatuwa. Oo. nice. Kasi first time mom si Shine. Oo, first yes. time mom. Kaya talagang, nandun pa yung nag-a-adjust ka. Tapos, syempre, babalansihin mo yung trabaho mo. Yes. Lahat talaga eh. Yung, di ba, kaya talaga tayong mga babae, kaya natin mag-multitask. Yun talaga yung, yung mga madalas nating ginagawa. So, Yeah. talagang saludo kami sa'yo, Shine. Grabe, If nakakatuwa. may singit ko lang din po. Yung journey ko din sa motherhood is hindi talaga siya naging madali. Kasi, I was infected with severe COVID. Lahat po ng symptoms na naramdaman ko when pregnant ako. Andun yung sobrang takot. Kasi akala ko noon, hindi namin kakayanin nung baby ko. Pero nung lumabas naman siya na healthy and wala namang complications, sa part ng baby ko, yun din, very thankful ako kay God kasi siya yung greatest gift ko din na mako-consider ko. Yan, Wow, grabe no. oo. Grabe yung mga pinagdadaanan mo, ma'am. Kaya that is something Laban na lang. Oo, we can laban. relate to. Iba't ibang level man yan ng problema, be it with the health or be it with the finances or everything pa, no. Talagang yung laban lang, yun nga yung sabi ni ma'am. O, We have tsaka to move yun nga, forward. yung di ba yung expectation kasi ng mga tao, lalo you are a uniform personnel, mataas yung expectation, lalo na sa mga kasundaluhan Yeah. natin. Pero hindi nila nakikita or yung iba hindi nalalaman na meron din pong mga struggles ang mga uniform personnel natin. Lalo na yung mga nanay na katulad nito. Syempre, kailangan nilang balansehin yung oras. At the same time, kailangan din nila, meron din pong mga moments na pinagdadaanan yan. So, Oo. di ba? Lahat naman siguro dumaan sa part na yun, lalo na kung halimbawa ikaw yung go-getter ka eh, yung yung personality mo, tapos mag-slow down ka for a while. Siguro may ma-share pa si Shine sa part na yun nung Yeah. nung yung ganung attitude ng mga babae or mga uniform military woman natin. Kasi yung ko ma'am doon, dati, hindi naman sa sinabi ko na hindi na ako ganun, pero nung single ako, yung, kumbaga, yung set ng utak ko is career, gusto ko to, yung goals ko, ganito, gusto ko by ganitong age, ganito na yung narating ko, mga ganun. Lahat naman yun is, kumbaga, yung sa part nating pagiging babae natin, gusto natin kasi minsan meron tayong part na gusto natin ng equality, gusto natin ng yung yung kumbaga kung ano yung recognition na nabibigay sa mga lalaki is somehow kahit di natin mapantayan, hindi naman tayo mahuli sa kanila. Yeah. Tama. Yung aspect naman ng pagiging pilot na babae, I see it as a challenge, everyday challenge, every time na lumilipad kasi yung
minsan mayroon din kasi yung parang, ay babae kasi yan. So even before, kahit nung kadete pa ako, naiirita ako pag naririnig ko na, babae kasi. Yes. So, why not, instead na sasabihin na, ay babae kasi, kumbaga gagawin na lang natin na, kasi babae siya, kaya ganito. Parang ganun yung magiging gusto kong i-ano sa mga tao. That's so inspiring, ma'am, na talagang meron kang self-advocacy na ganun. And it reflected dun sa mga write-ups mo sa page mo. And it inspired a lot of women out there, no? Na talagang marami na ngayon, no? With all, si ma'am, she can relate very much kasi nasa pageant world siya. And of course, maganda yung mga ganung advokasya na there are things naman, of course, na mas dominant ang mga male over female, and there are also things na mas better naman tayo mga females. Pareho lang, give and take lang yan. What is important here is that everybody is being celebrated. Lahat ng meron ka ay pinagbubuni natin. Huwag tayong magkumpara because we are all distinct and we are all special, no? May unique. kanya-kanya tayo. May kanya-kanya tayong mga strengths and weaknesses. Tsaka yung mga talents and abilities talaga ng babae at lalaki. Magkaiba talaga naman yun. Pero talagang, alam mo yun, we share ideas and then we come up with a good one. Yun yung very important sa natin lalo na sa trabaho nyo bilang mga kasundaluhang babae, 'di ba? Kasi this is in reality a men's world talaga kasi dominant talaga ang mga lalaki bilang mga sundalo. Pero ngayon talaga marami na ring babae ang pumapasok sa trabahong ito dahil nga yung women empowerment, 'di ba? Yun talaga yung yun yung magandang na idudulot ngayon ng ating mga pag-share ng mga bagay-bagay na kagaya nito, 'di ba? Yan, nakakatuwa, no, mga katropa. Maraming nanonood sa atin over Facebook Live, no? May nagpapa-shoutout, ma'am. Nanonood po sila all the way from the Valley Air Warriors here at Tactical Operations Group 2 and Kauai and Isabela. Hello po kay Lieutenant Colonel Charles Sinosa. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. At meron din tayo, sabi ni Alan Natividad, magandang hapon po and God bless po. Ayan. Hello din po. Ayan po, nanonood din po si Ma'am Arlene Singkay Mag-Usara. Good afternoon po, Miss Moffat and Miss Ivy. At sa lahat, hello po. Thank you and hello do sa iyo, ma'am. Captain Jansel Sunshine. Hello po, thank you po for watching. Pwede po pong magbigay ng pa-shoutouts, no? Moving on tayo, Ma'am Ivy. Ano ba ang next na itatanong natin sa ating Lady Pilot? Ano ba yung naging inspirasyon niya sa pagpasok dun sa pagiging Lady Pilot? Bakit ka nag-decide nung talaga nag-aaral ka pa lang sa PMA, bakit ka ba nag-decide na maging isang babaeng piloto? I don't know kung by accident ba siya or ito talaga yung destiny na binigay sa akin ni God. Kasi nung nasa PMA kami, diehard ako ng Army. Actually, yung first option ko and second option ko, Army po yun. So nung nagpasama sa akin yung roommate ko to try yung screening sa Air Force. Sabi kasi niya, baka daw bumagsak siya kung kabahan siya or gano'n. So, sabi niya, samahan mo na lang ako kasi kung nandun ka, at least mapapanatag daw siya. So, sabi ko, nakakahiya kasi baka mamaya pa-army ako, tapos nag-e-exam ako sa Air Force. But, yun nung lumabas po yung exam, yung result, yung saktong number ng nakapasa, yun yung number ng quota. So, yun, tuloy-tuloy na from that. And yung pagpasok ko din sa pagiging piloto, actually 40 sana yung qualified, but pang 43 ako. Nung nag-start na sila ng training, one month na nag-start. Tapos, biglang nagkaroon ng problema doon sa flying school. May mga natanggal sa medical issues nila. Biglang pasok kami ngayon yung tatlong so parang nahagip pa ako. Back up. So late na ako ng 1 month, pero hinabol kami. Mahirap noon kasi nag-aaral ako sa umaga and then naghahabol ako sa gabi. So flying school pa lang is challenging na talaga siya. So yun. Wow. Destined talaga sa kanya. Oo, destined. Talaga, if it's meant to be, it will be daw talaga. Correct. At saka hindi, yung naging trabaho talaga is talaga, alam mo, yung naging inspirasyon si Shine dun sa mga katrabaho niya nun sa Marawi. Tapos, na-document pa yung mga
pictures and videos na yun from that, yung incident na yun, di ba? Mhm. So talagang ilaw talaga siya, naging Yes. ilaw. Kaya hindi talaga aksidente yung pagiging piloto Of niya. course. Oo. Tama yun, no? At kung if you happen to read one of the viral post ni Ma'am Shai, no? Yung ihahatid at susundo. Tama ba yun, Ma'am? Can you tell us more about the narrative po? Kasi napakabigat eh. Pag babasahin mo siya by heart, especially sa atin, sa amin, na sa lahat ng mga nakaka-relate sa military world, talagang imposibleng hindi makurot ang iyong damdamin. So tell us about it, Ma'am. What's the story behind, and of course, what inspires you then to write something na ang bigat, ang heavy nung message. Talagang heartfelt talaga siya. Yung maghatid susundo, that was written during Marawi, and that time kasi it's an experience na minsan ayoko siyang balikan kasi ang tagal ko ding nakalimutan yung aspect na yun ng paglipad ko kasi dun sa Marawi, dun mo talaga makita na for us helicopter pilots kasi we do various missions. Kumbaga hindi lang kami pang gera, kumbaga kung saan yung gulo, nandun kami. Yeah. Kahit mga humanitarian na Assistance. mga support, lahat ng klase ng kailangan ng magdadala ka doon ng tao, kukuha ka ng tao, maghatid ka ng tulong, ganyan. So, maghatid, susundo, yun yung pinaka ko na experience kasi that time naghatid kami ng mga tropa doon sa Ground Zero kung saan pupunta doon sila sa giyera. Then, that was my first deployment, ang Marawi. So, wala pa akong, kumbaga nung first, na-excite ako kasi yung napapag-aralan ko sa PMA about warfare, yung dati, yung iba-ibang klase ng warfare. So, na-witness ko na siya. Somehow, parang na-excite ako kasi ito na pala yun. Yeah. So, nung naghatid kami dun sa area ng mga tropa, I thought it was just okay na gano'n. Tapos, nung after 1 week siguro, nung binalikan namin sila, hindi ko talaga ina-expect na, like, nandun sila sa body bag. So, pagka kasi nasa body bag, syempre, yung mga patay na, ganyan. So, doon sa akin yung reality na ito pala yung trabaho ko. Yeah. Na magdadala ka doon ng mga tropa and then magsusundo ka either kung buhay sila or patay sila. So, yun. Sobrang, nung sinulat ko yun, I was just, parang Expressing yung puso ko lang talaga yung, Oo. kumbaga, yun yung ko dun sa story ko. That's so nice, no? Talagang nakita niyo po yung ultimate sacrifice. Sabi po ni Commander CRS kanina, ano daw ba yung pag-ibig or yung love? Sabi, wala nakasagot, no? Parang pang Miss Universe. Pero ang pinaka na bottom line ng kanyang papuzzle sa amin kanina, it's about sacrifice. Kaya ang siservisyo daw natin, no? Sa ating pamilya, sa ating bayan, especially with the uniform service, it's about sacrifice. Totoo. Kung wala kang sinakripisyo kahit konti, hindi mo makakonsider na mahal mo yung bagay na ginagawa mo o mahal mo yung isang tao. Napakabigat, no? Oo. And very, na-touch talaga ako. Talagang something na mas makapag-inspire pa sa ating mga katropa. Oo, Ma'am Ivy. tama yan. Kasi alam mo yun, tsaka yung courage din kasi, alam mo yun, yun din yung nabubuo sa atin while we are doing the job. Yung talagang tumatatag tayo. Kasi kailangan natin maging strong, hindi lang para sa sarili natin, kundi para dun sa mga katropa natin na makakasama natin dun sa trabaho. Kasi yun nga yung sabi natin kanina, ikaw na yung ray of sunlight nila eh. So dapat 'di ba, kailangan strong ka din when doing your job. Kaya talagang kudos dun sa mga katropa natin na talagang nagbigay ng kanilang serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Yes, no? Grabe. First half pa lang yan ang ating kwentuhan, pero napaka-full pack na. Correct. Puno ng emosyon, puno ng magagandang storya, no? Sa pagbabalik po natin, no, pag-uusapan naman natin ang mga obra na awitin or isa sa mga awitin na ginawa ng ating lady pilot na si Ma'am Sunshine, no? So mamaya, at
i-elaborate pa natin ang mga challenges niya bilang military mom. And of course, pag-uusapan din natin ang kanyang mga tips, no, and advices sa ating mga fellow military wives pagbabalik po natin. So, sa ating break, Ma'am Ivy, matutunghayan natin, mapapanood ng ating mga katropa ang isa sa mga obrang awitin ng ating guest ngayon. So, bago daw yan, yes, bati muna tayo, ma'am, dahil marami pa tayong mga manonood ngayon, lalo Yes. na yung shout out daw sa aking mga kapwa maragtas ladies. Hello Ayun, di po! ba? Lagi yan nakatutok sa ating programa, yung ating mga kapwa maragtas ladies. Magandang hapon po sa inyo, Yes. mga sis. Hello po! Nanonood din po sa atin all the way from Western Mindanao. Pa-shoutout po sa Clarion. Hello po kay Sir Pangs Panganiban. Hello, sir! Ayan, at meron din nagpapa-shoutout from Events by Mrs. Bodo. Yung mga angels ko dyan. Hello po! Shoutout ko daw sila sa programa natin. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta sa Military Wives Hour. At every Yes. Friday talaga nandito tayo nakikipagkwentuhan at saka nakikisaya. Ayan. I believe we're okay na po. So, huwag kayong bibitiw mga katropa. Sa pagbabalik, pag-uusapan po natin ang iba pang mga inspiring stories ng ating guest for today, si Captain John sa Sunshine Villanueva. So, habang nakabreak po tayo, atin pong panoorin at atin pong mas ma-inspire pa tayo sa isang awitin na isinulat ng ating guest ngayon. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Beta thalassemia ang sakit niya. 15 years old na siya. Para sa akin, parang protection niya yun para sa pandemya natin ngayon. Kasi kami mag-asawa rin, pareho na kami may first dose ng bakuna na rin. Misahe ko sa ibang magulang, pambakuna na tayo. Pagbakunahan natin yung mga anak natin, mga apo natin para protection natin yun sa pandemya ito. Dahil bakuna, kailangan natin ito. Bughaw na pagkuha
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo sa programa Military Wives Hour. Ayan, syempre kasama pa rin po natin ang ating lady pilot here on board, Captain Jansel Sunshine Villanueva. Ayan, napakaganda nung song, Mafet. Grabe. Nag-goosebumps ako. Talaga. Shine, ano ba yung share mo sa amin? Ano yung naging inspirasyon mo dito sa kantang isinulat mo na ito? Anong title pala, ma'am? Ano ang title? Malaya po yung title. And before po ako sumagot dun sa question, gusto ko muna pasalamatan si Beauty Danila and si Sarge Alden Rialuyo for the music and video. Si Beauty po, siya yung nag-areglo nung music. Wow. Galing! That time kasi po nung sinulat ko yung song, yun yung time na devastated, kumbaga ako, kasi namatay yung mga kasama ko. Matagal ko kasi sila nakasama sa Mindanao. From Davao to Hulo. Sila yung mga nakasama ko. And then, parang sa isang iglap lang, nawala sila. And that song also encapsulates yung vision ko as a pilot. Kasi yung nandun kasi is, ililipad kita sa bansang malaya. Malaya sa takot at pangamba. So, sa lahat naman ng mga sundalo, lahat naman ng mga piloto, and of course, lahat ng mga uniform personnel, yung dream natin is yung ma-free tayo sa anumang kaguluhan. Yeah. So, yun yung parang reason kung bakit ko nasulat yung song. Napakaganda. So nice. Oo, tsaka hindi yung lyrics mismo nung nung song, 'di ba? Alam, tatagos talaga sa puso mo. Yung merong part doon, Mafet, yung hindi ko makalimutan, yung balutin man ang aking katawan ng bandila. Oo, yung magpapatuloy pa rin ako sa pagseserbisyo kasi yun talaga yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan. Alam mo yun, yung sinumpaan nila sa serbisyo nila or yung sa trabaho nila hanggang kahit kamatayan talaga, yun yung gagawin nila. Alam mo yun, sobra talaga yung kaya saludo talaga tayo sa mga kasundaluhan natin na ibinibigay or ibinubuwis yung kanilang buhay para lang mailigtas yung ating mga kababayan at saka yung syempre, yung bansang Pilipinas. Yes. Diba? That's so inspiring, no? Talagang na-maximize si ma'am yung likot ng kanyang utak to craft something na... Naiyak ko. Tsaka yung goosebumps ko, grabe. Dapat yun yung sabi na kung paano mo everybody daw has a gift. Correct. Nang pumunta dito sa mundo. Ang point is how do you practice to give the gift away sa mga tao. So that's so powerful. We have to make use of our gift talaga, no? Dun sa mga gawain na mas makakatulong, no? Yung mga ganong paraan. So, saka hindi, alam mo yun sa simpleng kanta na ibabahagi natin yung mensahe na gusto nating iparating sa mga tao na mas kailangan yung malawak yung pag-iisip natin sa lahat ng bagay. At saka yung pag-intindi natin dun sa mga ginagawang sakripisyo ng ating mga kasundaluhan dahil talagang hindi po madali. Hindi po madali yung kanilang sinumpaang tungkulin. Yes. At ma'am, going back to our pagiging military mom, no, I'm pretty sure na marami nang nabanggit si Ma'am Sunshine with regards to the transition and of course the challenges, yung mga nabago, adjustments and everything. It's high time for Ma'am Sunshine to share din yung mga best practices niya and of course advices and tips niya with our fellow military wives and military girlfriends for that matter. When we military talk military girlfriends, when we talk about really committing into our relationship na talagang hindi siya it's not the usual kind of relationship. Parang bold file na LDR ka, bold file na laging loving you from afar,
hindi siya naka-fix, no? Not until retirement day. Saka yung yung sinabi ko kanina, yung pagiging bukod sa military wife, yung military mom ka rin. Oo, Alam mo, yun. ikaw yung naitay, nanay na, tatay pa dun sa anak mo. Kasi nga malayo yung yung asawa mo. So, i-share sa atin ni Shine, ano ba yung naging experience or ano ba yung mga tips na bibigay niya sa atin or maibibigay niya sa ating mga military wives? Yeah. Yes. Yung, to give you a background din po, yung husband ko is police captain and yung kumbaga, yung pagiging sundalo itself is very challenging. Yung maging asawa ka ng isang uniform personal, challenge ulit siya. And then, of course, yung pagiging involved mo into kunwari a relationship na very, minsan lang kayo magkita, minsan lang kayo magkasama. Kumbaga, yung ganong namin is, naintindihan namin na hindi kami pwedeng nandito sa mga special occasions kasi ako, alam ko na yung linyahan ng trabaho ko. Yeah. Alam ko din yung linyahan ng trabaho ng asawa ko. So, sa part, of course, hindi naman lahat maintindihan kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Kasi, kung sa civilian wives or sa mga civilian husbands, kumbaga may aspect kasi na minsan hindi natin kayang intindihin or minsan pinipili kasi nating hindi intindihin. Yes. So, yun yung pinaka-importante doon na if we decided, kasi mutual decision nyo na magkaroon ng family, mutual decision nyo na maging partner, so it is also important na yung mutual decision na yon, kaakibat nun yung pag-accept o yung responsibilidad na tanggapin kung ano yung trabaho, ano yung setup nung mapapangasawa nyo. Kasi yun ang ginagawa niya before pa siya naging part ng buhay mo. So, ang hirap kasi minsan na naging part ka ng buhay niya tapos gusto mo mag-change 360 yung priorities nung husband. So, it is a challenge for me na magpo-perform ako as a wife and at the same time as a soldier kasi magkaiba kasi yung yung baga, hindi mo na pwede siya pagsabayin in many aspect, pero hindi mo rin siya pwedeng pagsabayin in some aspect. Oo. Siguro iba pa rin talaga kasi yung bigat, mga Fet, dahil kasi siya talaga, si Sunshine, talaga uniform personnel, as in talagang officer siya. Alam mo yun, iba yung weight sa shoulder niya as compared to me, ako, at saka yung sa iba nating manonood na military wives dyan, na civilian, na may trabaho kami, meron din kaming mga ginagawa on the side, pero iba kasi yung trabaho ng pagiging sundalo. Yes. Tapos ang asawa mo pa ay nasa serbisyo din, na police naman. So magkaiba sila ng field of work, 'di ba? So ano yung nagiging struggles nyo doon, or meron bang mga struggles tayo doon? Of course, marami po. Like, struggle namin kasi 'di ba, bilang nanay, bilang parents, expected na every time kailangan ka ng anak mo, andun ka. Pero yun sa atin, sa mga tulad kong sundalo, hindi lahat ng panahon nandun ka para sa family. Siyempre, yun naman po yung paulit-ulit nating concern sa pagiging sundalo natin. And of course, yung struggle, yung LDR. Yes. Talaga yun oo. Tapos, siyempre, yung marinig-rinig mo din sa mga iba na like, police yung asawa mo, gano'n. Tapos, yung parang kalaban mo, yung society, and yung sarili mo. Kasi ako din naman, parang nung bago lang din ako, nandun yung pag-aaralan mo din yung how you handle yourself. Kasi, andun yung selos, andun yung doubts, andun yung... Kasi pag absent na yung lahat, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung asawa mo, parang gano'n. Pero, meron din naman yung sabihin natin na even though it's normal, yung maging aware pa rin tayo na we also have our boundaries. Ayun, yung boundaries yung importante. Yes, ma'am. Na hindi naman pwedeng kesyo normal na magselos, normal na mag-demand sa asawa. Huwag naman natin gawing sobra kasi nakaka-apekto din yon sa trabaho nila and then on their job, sa responsibilidad nila.
Oo. So, yun, ma'am. So, ano ba yung boundaries na yun? Yan yun. Gusto ko yung Oo. umikot din tayo dun sa boundaries na yun. Boundaries Kasi na diba, yan. marami dun sa mga nanonood natin ngayon, military wives, talagang minsan meron tayong mga tendencies, nagre-run tayo sa Facebook na Oo. may nabasa tayo or may nakita daw na ganito or may narinig tayo sa mga kapwa natin na military wives. So, ano yung boundaries na yun? Paano ba dapat mag-set ng boundaries yung mag-asawa? Lalo na kung magkaiba kayo ng trabaho or isang pulis at isang sundalo. Paano ba tayo nagsiset ng boundaries? Yung boundary kasi na yun, ma'am, very clear sa aming mag-asawa. Yung kung saan lang ako pwedeng makialam, ano lang yung may concern ako sa kanya bilang asawa ko. Of course, nag-worry ako sa work niya, nag-aalala ako kung kumusta na siya, ganun. Pero, di ba kasi nagiging issue yung kailangan ba alam mo yung password niya? Yun, mga ganon. Talaga yun. Everyday na ginagawa niya, kailangan ba lahat ng kasama niya, alam mo, alam mo kung nasaan siya sa bawat oras. Yung mga ganon. Kasi, yun yung, sa tingin ko, yung mga kadalasang pinag-aawayan ng mga mag-asawa, yung mag-jowa, or may mga in a relationship. Kasi, kumbaga, kung boyfriend mo na or asawa mo na, parang entitled ka na to get yung password niya, yung parang itinerary kung saan siya sa ganito, sa ganong oras. Oo. And personally, meron kasi kaming usapan ng husband ko na isa lang yung password na alam ko sa kanya, which is yung ATM. Kasi yung very vital kasi yung kunwari sa Messenger, sa Viber, and yung mga ibang account ng ano natin. Kasi minsan nabubuksan natin yung mga dapat hindi natin buksan. Yes. Oo. So, para hindi na namin mapag-awayan, Huwag na lang. hindi na Beth. namin Oo. dapat alamin yung mga, hindi namin dapat pinapakialaman. Yes. Pero So, siguro iba-iba yun. talaga yung take ng bawat Oo. yung bawat isa, 'di ba? Merong mga asawa na mas gusto nila yung nag-share sila ng mga Nag-share. passwords, merong nag-share sila ng mga ng Facebook account nila or whatever, lahat ng mga conversation Yes, ma'am. binabasa. Pero siguro meron din iba na sige, let's be private about it para hindi na natin pag-awayan. Kasi Depende. ayun talaga yung Kung boundaries may insert, may ano ko dun, ma'am. Kaya napaka-importante yung communication. Correct. Kailangan oo. nyo talagang pag-usapan, upuan nyo yan, tapos i-discuss nyo kung ano yung stand nyo sa ganyang bagay. Oo, Kasi tama yan. akala nung isa kaya tinatago mo yung password kasi meron kang Iba. mga ibang ginagawa na hindi oo. niya alam. Parang ganun. So, it is important na meron kayong constant communication. Tama. Tapos, kasi sa amin ng husband ko, hindi kasi siya yung parang, asan ka na, ano ginawa mo, sino kasama mo. More of yung kumbaga, kumusta ka, kumusta yung, ano pakiramdam mo ngayon, ano yung mga natutunan mo sa mga ginawa mo ngayong araw. Kasi, Tama. yung pagtanong mo ng mga 5 Whereabouts. W's and 1 H, hindi ka naman hindi ka naman news para kailangan mong alam mo Yeah. yun. Saka ibang level na eh. Oo. Wife and husband level na eh. Saka hindi, doon papasok talaga yung trust, 'di ba? Oo, yes, yung ma'am. trust. Kasi, alam mo, importante yan sa mag-asawa. Tsaka hindi, mas maganda yung at the end of the day, mag-uusap kayo. Uy, Yes, ito yung ma'am. na-experience ko ngayon. Medyo napagod pagkukwentuhan ako. talaga, Oo, hindi pagkukwentuhan. Tatanungin mo lang kung ano, ganyan. Tapos pag may hindi ka nagustuhang narinig, doon na magsimula yung, kumbaga, conflict, ganun. So, it's, of course, we should have trust. And of course, nandun dapat din, ma'am, yung respeto. Oo. Kasi if you respect your partner, yung asawa mo, madidevelop yung tiwala. Tapos, kasi yung sabihin natin na love, yung pagmamahal sa partner or sa asawa, ganyan, andyan na yan, ma'am eh. Hindi naman yan steady na pagmahal mo yung isang tao eh. Dire-diretsong mahal mo siya. Kailangan ding i-consider natin yung factor na may tiwala ka at may respeto ka sa kanya. Tama. Tama yan. Mm. Pero ako yung take ko dyan, it's a matter of getting used to it. Oo. Totoo Yun, din. oo. Kasi minsan may mga ganun. Alam mo, Yes, minsan talaga parang yung hindi mo alam ay mas maiintindihan mo pa eh or ma-absorb mo pa yun na later on late mo na malalaman kasi yung alam mo minsan nag-aalala ka. Yun, 'di ba? Marami kang iniisip, nag-overthink tayo. Yes. Which is normal sa ating mga babae 'yan, 'di ba? Kasi meron akong ano dyan, ma'am. Kasi before ko po naging asawa yung husband ko,
nagkasama na kami niyan sa mga operation. Kasi yung husband ko is nasa, din siya, RMFB, sa Mobile Force. So, sila din yung mga nag-ooperate, ganyan. Okay. So, syempre, bilang isang piloto, na may idea ako kung ano nangyari doon sa operation, ano yung mga scenario, ganyan. Mas, siya, yung parang dati naman, kung ako yung nandun sa operation, hindi ako natatakot, di ako kinakabahan. I mean, kayang-kaya kong i-handle yung nararamdaman ko. Pero iba na kasi yung usapan pag alam ko na yung asawa ko is nasa operation, involved siya sa ganitong mission, parang mas doble pa yung kaba ko kasi alam ko kasi yung mga pwedeng mangyari. Oo, totoo. Yes. Kasi at least yung hindi mo alam ay talagang medyo makakampante ka o nasa trabaho lang siya. Yun. Pero yun lagi natin isasama talaga. Lagi siya sa prayers natin. Hindi man natin alam kung nasaan siya. Talagang lagi lang, Lord, keep him safe always. Diba? Yes. Oo. Magde-develop ka talaga ng sarili mong coping mechanism sa mga ganun. And it's something na dapat ma-instill sa mga magko-commit into this world, no? Nasa relasyon ng mga uniformadong mga personal natin na kasama po yun. No? It's ako naman po, tolerance talaga and acceptance. Oo, kasi totoo. kapag hindi mo naman na-tolerate yung sitwasyon, hindi mo kaya kasi ang love language mo is physical touch. So, hindi ka pwede sa LDR. So, it's a matter of tolerance and acceptance. And if you can't accept the fact na ganun yung setup, then it's better for you to let go na lang. Kaysa naman forever mo siyang maging burden, hindi mo na nga tinanggap sa sarili mo na hindi mo talaga siya kayang i-take na setup ng relasyon. So, ganun, no? Kaya sabi nila, ultimate sacrifice talaga ang pag-ibig. Yung sinabi mo doon, yung love language, it is also important na malaman natin yung love language ng husband natin and yung partner natin. Yes. Para mayroong compromise. Hindi yung tama. Yung adjustment kasi ng pagiging mag-asawa is nandun lagi yung compromise. Hindi pwedeng ikaw lang yung nag-a-adjust or siya lang yung nag-a-adjust. Tama. Oo. Actually, mas madali na nga ngayon as compared before. Diba? Ngayon, lalo pag LDR ka, yung pwede nang tumawag, messenger, may messenger tama. na. Meron na mga ways and means ngayon Yes. as compared before. So, thank you so much doon sa mga na-share ni Sunshine sa atin. Ma'am, unti-unti na tayo magpapaalam dahil 5 minutes before the program. Meron tayong allowance for the next program. Ma'am, grabe, sobrang nakakatuwa, Ma'am Ivy, no? Full packed ang ating napag-usapan. Ang dami nating natutunan. Oo, personally, ako, Ma'am, madami. Madami sa mga, particularly being on-the-go woman na ganun yung loads into something na, kasi iba talaga may mag-iiba talaga as you go to another journey of your life. May mga masaslow down na facing mo, may mga magbo-boost naman na ibang mga parte ng buhay mo. At saka hindi, yun talaga yung ngayon yung transition ni Sunshine na sa pagiging mommy at saka asawa sa kanyang asawa. 'Di ba talagang mababago yung buhay ng isang babae. Pero yun nga, slow down lang, hindi naman kailangan huminto. Tsaka, babalik din yan. We just have to have the strong mindset nga to move forward at talagang magpatuloy sa buhay natin. So, Mama, give you at least 1 minute of our time to say your pasasalamat or pwede kang mag-shoutout, Ma'am, pabate kung may nanonood sa iyong po, sa iyong family. Yes po. Gusto ko nang balitiin siyempre yung asawa ko, tsaka yung anak ko, and then of course yung family ko, and yung mga followers ko sa Shine Inspired Lady Pilot. Thank you very much sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin at lahat ng mga nagmamahal sa akin. And of course, thank you dito sa pag-i-invite niyo sa akin this afternoon. Thank you, Ma! Sobrang inspiring yung mga stories na shinare mo sa amin. At saka yung song mo, grabe talaga. Talagang lagi namin i-share yan. Tsaka patuloy nyo lang pong i-follow yung page ni Sunshine sa Facebook. Dahil talagang marami kayong matututunan na mga aral. At saka makikita nyo na rin yung trabaho bilang isang female pilot, diba, na nagsiservisyo sa ating bansa. Ayan, Ma'am, batiin lang natin ang ating mga tropang sa nanonood sa Facebook Live. We have here Sir J. Mark Laderas. Congrats, sis. Baka kilala mo to, Ma'am. Hello po. Ay, sa'yo to, Ma'am. Ay, hello po. Ayan, hello din kay Sir Pangs. Maulang hapon watching from 6 Arsen EAA
B. Ano ba to? Zamboanga City. Hello po. Hello po. At Yes, ma'am? manonood din yung aking mga co-teachers mula sa Imus Vocational Technical School. Hello po sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, nanonood din sa atin all the way from the Training and Doctrine ko, Ma'am Christine. Hello po, Ma'am. Ang ating isa sa mga shooter natin dyan sa Training and Doctrine Command sa Philippine Army. Hello po sa lahat. Proud mom daw si Ma'am Jocelyn and carry on. Hello po, Ma'am Jocelyn Bernardes. Hello po. Kilala mo siya, Ma'am? Mommy mo siya? Yes. So, and of course, sharing inspiring stories dito sa ating programa. Patuloy po tayo magbigay ng inspirasyon at magandang kwento sa ating mga katropa, no? Muli, maraming salamat po sa mga tumutok sumabay sa ating programa. Ako po ang inyong katropang Muffet, Ivy. dito sa programa. Ayan. Pisyo, karanasan at pagmamahal. Kilalanin ang mga matatapang na ilaw ng tahanan sa likod ng bawat magigiting na sundalong Pilipino. Sa programang Military Wives Hour, tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, kasama si Katropang Muffet dito sa DWWD, Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.